Mga ka-sports, off topic muna tayo. Alam mo ba na ang bawat medal na nauuwi ng Gilas Pilipinas ay may kaagad na katumbas na pera? At kung Asian Games yan, milyon ang papremyo. Pero teka, saan galing yung pera? At magkano exactly ang napupunta sa bawat player? Kaya isama na natin sa FIBA, SEA Games, ASEAN Games, pati mga private sponsor at bonuses, lahat yan ilalabas natin ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, welcome back sa channel. At ngayon, sasagutin natin ang tanong na matagal nang pinag-uusap-usapan. Magkano ba talaga ang cash incentives na nakukuha ng mga players, especially sa Gilas Pilipinas, per medal? At idol, legal po ang amount, actual po ang figure at reality na nangyayari sa likod ng kamera. So ngayon, ilalabas po natin. Mga ka-sports, unang-una, hindi ito basta sponsor lang. Merong batas na nagsasabi kung magkano ang cash incentives ng bawat medal. Ito ang RA 10699, ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. At mahalagang malaman mo to. Para sa team sports tulad ng basketball, hindi kada tao ang bigay, kundi isang total amount para sa buong team, tapos hati-hatiin ang players. So kung 12 ang lineup o kung minsan 15, automatically divided po iyan. Mga ka-sports, simulan natin sa SEA Games dahil ito ang pinakakaraniwang tournament na nilalaroan ng Gilas. Sa official SEA Games incentives, ito po ang breakdown. Sa gold, 300,000 pesos. Sa silver, 150k. Sa bronze, 60,000 pesos. Pero mga ka-sports, ito yung part na madalas hindi alam ng mga fans. Sa team event mga ka-sports, hati yan sa lahat. So kung 12 players, sa gold na 300,000 divided by 12 equals 25,000 per player. Kung sa silver naman, 12,000 per player. Sa bronze, 5,000 per player. Pero ito mga ka-sports, ito ang tunay na nangyayari. Hindi lang yan ang natatanggap nila kasi halos taon-taon may dagdag mula kay PSC, SBP, MVP Group at mga private donors. Kaya in actual price, ang gold humigit kumulang na 100,000 to 300,000 per player. Yung iba umaabot pa ng 500,000 pesos depende sa sponsors. Pero mga ka-sports, kung SEA Games ay may pang warm-up, iba ang usapan pagdating sa Asian Games. Dito nabubuhos ang mga milyones. Mga ka-sports, ito po yung official Asian Games incentives breakdown. Sa gold, 2 million pesos. Sa silver, 1 million pesos. Sa bronze, 400,000 pesos. Pag hinati ng 12 players, sa gold, 166,000 per player. Sa silver, 83k per player. Sa bronze, 33,000 per player. Pero ito ang malupit. Pag Asian Games, halos lagi may private bonus. Bakit? Kasi mataas ang prestige, mas maraming sponsor ang pumapasok. Mga ka-sports, ang actual historical trend is 200,000 to 1 million pesos additional per player. May mga taong umaabot ng 2 million team bonus, kaya ang isang player mga ka-sports pwedeng umabot ng 300,000 to 1.5 million pesos total kung gold. Now mga ka-sports, ito nang madalas hindi alam ng karamihan. Walang fixed government incentive para sa FIBA tournaments, wala sa batas, wala sa PSC, pero may bonus system. Mga ka-sports, para sa FIBA Asia Cup, depende po sa performance. Kung sa win bonus from SBP, makakatanggap ng 50,000 to 200,000 pesos. Kung advancing to knockout stage, 200,000 to 500,000 per team. Sa sponsor ad, 100,000 to 300,000 per player. Kung FIBA World Cup, ito ang pinaka-aabangan. No official incentive from government, pero noong 2023 World Cup, may mga rumored mga ka-sports na 500k to 1 million per player bonus. May private corporate sponsors na nagbibigay personally. May mga team owners sa PBA na nagbibigay ng sarili nilang reward. At kung makukuha ng Olympic qualification, nako mga ka-sports, iba na po ang usapan dyan. Ayon sa historical trend for Olympic qualifiers across all PH sports, 1 million to 5 million per player from sponsor and private donors. So, di ba ang laki mga ka-sport na hindi nakikita sa balita. Mga ka-sports, dito na naman tayo sa mga extra bonuses
Gilas, no? Hindi dito natatapos yan mga ka-sports, may mga bonus pa na hindi natin nakikita sa balita. Kagaya na lang nito ng MVP group ng Smart at PLDT. Regularly nagbibigay ng 100 to 500k per win. And of course, up to 5 million pesos team bonus sa historic achievements. Pangalawang SBP bonuses. Usually nagbibigay sila ng 50,000 to 300,000 per player depende daw sa performance. At pangatlo mga ka-sports ang PBA team bonuses. Some PBA owners reward their players separately. Personal recognition bonus, no? Walang figure pero for me, malaki siguro yan. And lastly, yung mga sponsors, kagaya ng mga Nike, Adidas, Milo, energy drinks, cash plus gear and incentives. Mga ka-sports, equivalent siguro, no? To 30,000 to 300,000 in value. Now mga ka-sports, ito na ang tanong. Kung ang isang Gilas player naglaro sa SEA Games, Asian Games at FIBA Asia in a year, magkano posible ang total? Typical scenario sa SEA Games Gold, no? Kung makakuha sila 100,000 with bonuses. Sa Asian Games, kung bronze or silver, 150k to 500k. At kung sa FIBA bonuses naman, 100,000 to 300,000. Sa sponsor bonuses, no? 50,000 to 200k. Mga total possible na makakuha ng isang player sa isang taon, 350,000 to 1.1 million. Kung Asian Games Gold plus malaking sponsor year, possible 1.5 million pesos to 2.5 million per player. Hindi ito sweldo bonus lang po iyan. Iba pa ang kontrata nila sa PBA, KBL, Japan B-League. Grabe mga ka-sports, no? Akala ng iba basta medal lang iyan. Pero ang hindi alam ng marami, bawat medal ng Gilas may kaakibat na totoong cash na pumapasok hindi lang mula sa gobyerno, kundi pati sa mga sponsors at private donors. At itong incentives, isa rin sa dahilan bakit motivated ang mga atleta natin. Pero higit pa sa pera, pride, honor at pagmamahal sa bandila ang dala ng Gilas. Kaya mga sports, anong masasabi mo? Sulit ba ang incentives ng Gilas players? I-comment mo po sa ibaba. At kung gusto mo pa ng super detailed at real talk ng Gilas content, subscribe ka na at i-like ang video na ito. So, paano? Ingat po kayo.